Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin, no? Ngayon, nasa 20 plus din tayo. Ngayon, parapakan natin ang Panginoon. Nagpahayag tayo na cancel muna yung worship services. Siguro mas magiging mahirap para sa atin next week. Baka kasi hindi na rin tayo talaga kaya lumabas. Narinig naman natin ang announcement ng government at bilang mga Kristiyano, kailangan din natin sumunod. Ngayon, ang ating pananampalataya ay hindi nalilimitahan dahil po sa pagpapatigil ng big gatherings. Hindi naman ibig sabihin, nililimitahan tayo. So kaya meron po tayo ganito, may live stream tayo sa Facebook para sa gano'n, even nasa bahay po tayo, pwede tayo makinig, pwede tayo magpuri pa, pwede tayo sumangkan. Kaya sa Kristiyano na nagmamahal sa Panginoon, kailanman hindi mapipigilan. Amen? Parang nang manliligaw. Pag yung manliligaw, talagang masugid na manliligaw yan, kahit anong pigil yan, kahit ayaw ng magulang, tuloy pa rin yan. Amen ba? Si atin naranasan mo bang matutulan? Matutulan, hindi maputulan. Yung tutulan ka ng magulang ng iyong liligawan, pero tuloy ka pa rin. Parang gano'n. So, dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon, ginagawa pa rin natin ang ilang mga kaparaanan na pwede natin gawin para sa gano'n ang ating paglilingkod sa Diyos ay magpatuloy. Yun nga lang, medyo suspended muna yung ating Super Sunday ng ilang mga linggo. Di ko alam kung anong gagawin natin sa EGR natin. Siguro, mapopostpone din yan. Pero maraming bagay po pwede pa rin natin tuloy. Katulad dito po, every Sunday magkakaroon tayo ng live stream ng ating pong worship service. At sana yung mga kabataan, payagan pa rin na yung ilan na tumutok-tok. Siguro si Christian, nahihirapan na next year. Pero yung iba na malapit lang, baka pwede pa rin. So, para sa gano'n na maituloy pa rin natin yung ating live streaming. O kung di man tayo payagan, di kami na lang dito sa compound, si Alvin ang musician, si Meng ang worship leader, si Ate Emmy drummer. Okay na. Pwede yun, Si Brother Glenn, guitarist. Glenn, pwede. So, kasi nga, kailangan natin magpatuloy. Sa mga nasa kanila pong mga bahay, sana mas maging taimtim yung ating papuri sa Panginoon, yung ating pagsamba sa Diyos. Dito natin mag-mission church. Naisip ko kanina, ito yung panahon na tayo yung na-lockdown at yung iba na palaging nag-absent sa church. O ngayon, absent tayo sa buwan. So, mamimiss naman natin yung church at napakaganda rin ang pagkakataon para pag-isipan natin ano yung kahalagaan ng simbahan para sa atin. Ngayon na-lockdown, nakita natin, makikita natin in 1 month or 30 days na may epekto rin pala ito maging sa ating pananampalataya. Sana, panahon ito na lalong tumibay ang ating pong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng ginamit natin kanina, iakbang natin ang ating paa sa gitna ng unos, sa gitna ng malalaking alon, sana'y matutunan natin humakma. Papalapit sa Panginoon, para ang ating pananampalataya ay lalong tumibay. Sa mahalagang ito, pag-usapan natin ang isa sa mahalagang bagay para sa ating mga Kristiyano. Pag-asa. Hope in the midst of crisis, yung ating pagkakit sa umaga. Ating pag-asa sa gitna ng mga kalamidad, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga krisis sa ating buhay. Kung meron po tayong Biblia, basahin natin sa
Psalms 27. Sabi dito sa New King James Version, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may come against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire of his temple. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle, he shall hide me. He shall set me high upon a rock, and now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore I will offer sacrifices of joy in his tabernacle. I will sing. Yes, I will sing praises to the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me. When you said, you seek my face, my heart said to you, your face, O Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn from your servant away in anger. You have been my help. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my help. Do not leave me nor forsake me, O God, my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Teach me your way, O Lord, and lead me in a smooth path because of my enemies. Do not deliver me to the will of my adversaries, for false witnesses have risen against me, and such as breathe out violence. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang mga salita. Hope is a powerful thing. Walang kalalahat, wag lang ng pag-asa. It has been said, there is no medicine like hope, no incentive so great, and no tonic is powerful as expectation of something better tomorrow. Walang gamot na may tulad sa pag-asa. Kaya nga, minsan, sinasabi ng mga doktor, kapag ating pong sakit ay matindi na, sinasabi nila, manalangin ka. Kasi, ang panalangin ng pag-asa ay mas higit pa sa anumang mga gamot. At ang pag-asa sa kinabukasan ay nagbibigay sa atin ng magandang pananaw, nagbibigay sa atin ng pag-asa sa kinabukasan. Martin Luther said, everything that is done in the world is done by hope. Lahat ng nangyayari sa bansa ay nangyayari dahil sa pag-asa. Lumalaban dahil sa may pag-asa tayo sa ating kinabukasan. Hope from the word's standpoint is just what the definition describes, a wish or a desire or a longing for something that may or may not take place. Pag-asa, pag pinag-uusapan ito ay umaasa tayo sa isang bagay o nangangarap tayo na maranasan o marating na isang bagay o mapagaling tayo sa isang sakit o maalpasan natin ang isang pagsubok o isang problema na maaari natin lampasan o hindi. Kaya nga tayo umaasa, pwede natin pagtagumpayan, pwede rin hindi. Sa gitna ng coronavirus sa ating pong mundo, isip ko nga, napakabilis ng mga panahon.
kailan lang pumutok yung itong Vulcan Taal. At ngayon ang maraming mga tao bumaha ng tulong mula Luzon, Visayas para sa mga nasalanta ng Taal Volcano. At ngayon naman itong COVID-19, iniisip ko ng unang mga linggo, nakakaya ng Pilipinas yan. Hindi, bagaman dumating na sa atin, nauna tayo sa ibang mga bansa, no? From China to Boracay, tapos nakarating ng Metro Manila, dahil sa San Lazaro, nagkaroon ng mga cases at namatay pa yung isa. Pero sabi ko sa ating sarili, kaya natin ito. At ngayon, nandito na talaga, kumalat na sa 100 countries, isipin nyo, halos buong mundo na yung tinamaan po nito. At ngayon, dumating na rin talaga finally sa ating pong bansa. Isang araw, noong nakarang araw, 50 cases, nakakapag 64, ewan ko lang ngayon kung gaano na yung narating natin. Pero, umaasa tayo sa gitna ng kaguluhan na ito na ang Panginoon ay tutugon sa ating pong mga panalangin. Hope for the believer anyway is a deep settled confidence that God will keep His promises. Amen? Sa ating mananampalataya, translation ng salitang pag-asa ay umaasa tayo sa gitna ng kaguluhan na ito na darating ang tugon ng Diyos dahil meron siyang pangako. Amen ba? Hindi mo sa katabi mo, kapatid, may pangako ang Diyos. So, kung nanawagan. Kasi may no-touch policy, no? So, yung mga pumasok kanina dito sa ating church, hindi na natin pinamayan. So, hindi naman dahil sa suplano tayo, pero nag-iingat lang. No? So, yung pag-asa para sa atin ay sa mas madaling salita ay nangangahulugan na tayo ay naniniwala sa pangako ng Diyos at yung tugon niya, yung sagot niya sa ating mga panalangin ay tiyak na darating. Sabihin natin sa kasama natin sa bahay, darating ang pangako ng Diyos. Jeremiah said it like this, in Jeremiah 17 verse 7, "Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope in the Lord." Nung mapala daw ang taong na umaasa, nagtitiwala sa ating Panginoon at ang kanyang pag-asa ay nasa Panginoon. Tatlong bagay po yung ating pong pag-aaralan. Where does our hope comes from and what it will accomplish in our lives? Saan ba nagagaling ang ating pag-asa at ano ang magagawa nito para sa ating mga buhay? First, our confidence in the Lord provides hope. Diba yung confidence? Ito yung ating pong kumpiyansa, yung ating pong tiwala. Na alam mo, sa gitna ng mga pagsubok na ito, lalabas tayo na matagumpay. Naniniwala ba tayo na magtatagumpay tayo sa gitna ng mga pagsubok na ito? Ito po yung mangyayari lamang kung meron tayong pag-asa sa ating Panginoon. Kaya mas sinasabi dito, na ating pong kumpiyansa ay nanggagaling sa pag-asa natin sa Panginoon. You will only be confident if you have hope in the Lord na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Sa gitna po ng iskema ito, sa araw pa lang na nag-announce si Presidente, nagkaroon na agad ng panic buying. Sipin nyo, nagpunta ko ng Mercury Truck, Wednesday ata yung araw, Thursday. Tanghaliang tapat, pulo yung Mercury Truck. Bibili lang ako ng gamot. No? Sabi nila ng katabi ko doon sa Mercury Truck, "Sir, panic buying na ba?" Kasi nakita niya, daming gamot eh. Hindi ako, kailangan ko ito sa medication ko.
Kita niya, ang daming balik ng gamot. Sabi ko, kulang pa nga ito kasi hanggang may yan na iinumin ko. So, pag 20 days lang yung binibili ko. Sabi niya, dami. So, marami nagpapanik para sa vitamin C, para sa alcohol, para sa hand sanitation, kung ano-ano pa, mga bagay po, mga groceries na nagpapanik po ang tao. Pero sabi naman yung iba, wala nagpapanik bumili ng toothbrush. Bakit di na ba kailangan mag-toothbrush at toothpaste? Pero dito, we are confident, di tayo sumasama sa panik ng tao. Kailangan pa rin natin bumili ang ating pangangailangan, pero hindi natin kailangan magpatsiksikan at bumili ng mga napakaraming bagay na alam natin, malalampasan natin ito. Amen? Ito'y dahil sa tayo'y umaasa sa ating Panginoon. Verses 1 to 3. Sabi dito, the Lord is my light and my salvation. Si Yahweh ang aking ilaw at ang aking kaligtasan. Whom shall I fear? Kanino ako dapat matakot? Kanino ako dapat mangamba? Sabi niya, the Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Kung ang Diyos ang aking tanggulan, kung ang Diyos ang aking takbuhan, ano ba ang dapat kong itatakot? When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Parang sinasabi mo, kapag ka dumating ang COVID-19, mabibigo siya. Kaway-kaway sa mga kabataan, pwede natin sabihin, COVID-19 ka lang, si Lord ang kasama mo sa ating buhay. Amen? Sa mga nanay at sa mga tatay na nandyan, lalo na sa mga bayigan, COVID-19 ka lang. Kasama ko ata si Lord. Sabi rito, kung kasama ko ang Diyos, kung ang Diyos ang aking tagapagtanggol, kanino ako dapat matakot? Ano ang dapat ko ipangamba? Mabibigo lang yan. Amen ba? Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident. This is a declaration of David's personal faith. Ito'y naisulat ni David sa gitna ng takot at pangamba na tinatakbuhan niya yung kanyang anak dahil siya hinahabol nito para patayin. Pwede naman siya lumaban, pero hindi niya nilabanan. At yung hukbo ng kanyang anak ay napakarami kaysa sa kanya. Pero hindi siya natakot dahil ang Panginoon ang kanyang tagapagtanggol. Nagkaroon siya ng pagkakataon 2 times para patayin ng actually, nung time ni Saul din, ganito rin yung nangyari. Then, nung time ni Absalom, nagkaroon siya ng pagkakataon nung time ni Saul na patayin si Harrison, pero hindi niya ginawa. Ganon din sa atin, in times of troubles and panic na nangyayari sa ating mundo. Siguro natatakot din tayo, pero hindi tayo na pipigilan sa mga bagay na ating dapat gawin para sa ating Panginoon. Amen ba? Siguro normal lang din na tayo may mangamba. Pero sinasabi ng salita ng Panginoon sa umagang ito na kung sa Diyos tayo umaasa, kung sa Diyos tayo nananampalataya, ano bang dapat natin katakot sa mundo ito? David begins his psalm of hope by declaring his personal faith in the Lord, and notice his use of the word my. Sinabi niya, tatlong bagay. Sabi niya, merong tatlong bagay. Sabi niya, 3 times in verse 1, which is declaring his personal relationship with God. So, sabi niya rito na, the Lord is my light, the Lord is my salvation, and the Lord is the strength of my life. Okay, yung ulit na pinanggagalingan ng confidence niya ay nasa Panginoon. David's confidence is in the person of the Lord. Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pag-asa ay nakabatay o nakasalig
sa personality o sa kakayanan o sa kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga dito, no? Sa gitna ng panik sa ating pong kapaligiran, sa ating pong mundo, nalilimitahan ba nito ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay mo? Di ba? Siguro tinatanong natin, nasaan ang Panginoon sa gitna ng mga kaguluhan ito? Pwede natin sabihin na ang Panginoon ay nasa gitna ng Facebook. Amen ba? Dahil kahit na tayo ay nasa ating pong mga bahay, kahit na tayo po ay nasa ating pong di tayo makasimba, di natin magawa yung mga normal na bagay na ating pong ginagawa dahil tayo ay nilalockdown ng ating pong gobyerno, pero nasa ng Panginoon. Ang Panginoon ay nasa gitna ng Facebook Live. Amen? Hindi niya pinutol yung ating, sabi niya, sa panahon na ito, nagkaroon ng mga ganitong problema, pero meron pong Facebook Live. Meron tayong live streaming, meron tayong internet na hindi naman pinuputol. May mga services sa ating pong mundo na hindi pinuputol at ito ay nagpapatuloy pa rin. Ganyan ba? Ito ay pagkakataon natin na makita ang kalakihan ng Panginoon at yung pag-asa po natin, makita natin na nagpapatuloy pa rin. Amen? Kalma, maaari natin sabihin, nasa ng Panginoon sa gitna ng kaguluhan na ito, bilang sa Facebook Live, meron tayong Bible. Amen? Kahit na tayo po'y nagugulo, kahit na tayo po'y sinusubok, meron tayong mga Biblia sa ating puntahanan para ating buklatin. Matagal na nga alikabukan yan, ngayon ang panahon para tayo po'y magbukas at magbuklat ang Biblia. At mamaya ay itatake natin yan. David's confidence is in the person of the Lord. Sabi niya, God is His light, His salvation, and is His strength. As light that delivers His people from darkness. Sa panahon na ito, nakadiliman sa ating mundo, ang Panginoon ang ating ilaw. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang ating liwanag. Siya ang magtatawid sa atin mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Everything that we face right now is temporary. Kahit na tayo po yung magkaroon pa ng COVID-19 at mamatay. Halimbawa, ano naman mangyari, no? Kahit na tayo po yung nagkasakit dahil sa COVID-19 na ito, sa virus na ito, meron pong liwanag sa ating buhay. May pangako ang Diyos sa kanyang mga salita. Ito yung mangyayari sa ating buhay. Kaya nga sabi ko kanina, COVID-19 ka lang, asama ko ang Panginoon. Amen? Ang Diyos ang liwanag sa ating buhay. Second, as salvation, God delivers His people from damnation. Ano ba yung damnation? Ito yung kapamakan sa impyerno. Sa walang hanggang kamatayan. Binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So ang COVID-19, bibigyan tayo ng kapamakan, pero dahil tinanggap natin si Jesus, bilang Diyos ang nakapagligtas ng ating buhay, kahit na ano pang nangyari, meron tayong kaligtasan. At wala na ang kapahamakan ng kasalanan sa ating buhay. And third, as strength, God delivers His people from defeat. Dahil ang Diyos ang ating kalakasan, sabi ni David, ang Diyos ang magtatawid sa atin mula sa pagkatalo o bigati sa gitna ng mga pagsubok na ating pong pinagdala. Naniniwala ba kayo na tayo po ay makalalampas sa pagsubok na ito? Sa tingin ko, no? Baka maximum na yung 30 days. Sana. Maasa ako na maximum na po yung 30 days sa hindi na ito mananagpagal. Maasa ko bilang pastor, bilang anak ng Panginoon, na dahil ang ating Diyos, ang ating pagpag-asa at kalakasan, siya yung pinagmumula ng kagalingan mula sa sakit na ito. Naniniwala ako na makakahanap ng lunas ang mga scientists, hindi lang sa ibang bansa, maaaring sabi ng ni Duterte, maaaring
Sa Pilipinas, manggaling ang tugon, ang sagot sa virus na ito, hindi natin alam. At sana po ay mangyari ito. Dahil ang Diyos sa ating kalakasan, sa iyong pinagmumulan ng ating pong kagalingan. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang pinagmumulan ng kagalingan sa iyong mga karamdaman at sakit. Alam mo mga pinagdadaanan mo, pagkagaling tayo ng Panginoon. Then next, David's confidence in the performance of the Lord. Kanina, David's confidence in the person of the Lord. Kaya naman, David's confidence in the performance of the Lord. Ano ba yung nagawa ng Diyos at kaya niya pang gawin sa mga inaharap? Naniniwala si David na siya ang Diyos na nagbigay sa kanya ng katagumpayan mula sa leon at oso. Ang Diyos na nagbigay sa kanya ng tagumpay mula kay Goliath. Ang Diyos na nagbigay sa kanya ng pagtatagumpay mula kay Saul, mula kay Absalom. Ano pa? Yung kanyang, ano pa yung takot o pagsubok na hindi niya kayang pagtagumpayan. Ay sabi niya, sa Diyos ako maasa. The Lord is my life, my salvation, and my strength. At naniniwala siya sa kakayanan ng Panginoon dahil ang Diyos ay nagpakita ng mabubuting bagay sa kanya noon. Ngayon, at umaasa pa rin siya bukas na gagawin ng Panginoon. The God we serve is unchangeable. Amen ba? Ang ating Panginoon na pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Sabi nga in Malachi chapter 3 verse 6, I am the Lord, all-powerful, and I never change. Ako ang Diyos na makapangyarihan at hindi ako nagbabago. Kaya nga sabi dito ni David, ang kanyang kumpiyansa hindi lamang kung sino ang Diyos, pero kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Naniniwala siya. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya kahapon, gagawin din niya ngayon at gagawin din niya bukas. Amen ba? Kung ano ginawa sa atin ng Panginoon noon, may mga epidemic na noong 1918 na committee na napakaraming buhay, dumating ang SARS, at ngayon dumating naman ang coronavirus, naniniwala tayo na ito ay mapagtatagumpayan din natin. Kung paano tayo tinulungan ng Diyos noon, tutulungan din niya tayo ngayon at tutulungan din niya tayo bukas. Kaya mga kapatid, umasa tayo sa kakayanan ng Diyos. And second point, our commitment to the Lord provides hope. Ang ating pong commitment, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Una, our confidence in the Lord provides hope. Yung ating pong kumpiyansa sa kung sino ang Diyos at kung ano yung kanyang kayang gawin ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ngayon naman, yung ating pong paglilingkod sa Diyos, yung ating mga ginagawa para sa Panginoon ay nagbibigay din ng kalakasan o nagbibigay ng pag-asa sa atin. Verse 4 says, one thing I ask of the Lord is this, what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Sabi ni David, sa gitna ng mga pagsubok, namimiss niya yung church. Sino sa inyo rito, namimiss niya yung church? Wala pa yung 30-day suspension ng yung lockdown natin. No? Di ba? Naisip na natin ngayon. O yung mga nasa Facebook Live, siguro ngayon, namimiss nyo na yung church. Kaya sabi dito ng gabi, isang bagay ang aking hinahanap. Kasi dito, ito yung panahon na na-lockdown din siya ng kanyang sitwasyon. Tumatakbo siya sa kanyang adversary, sa kanyang kaaway. Kaya sabi niya, isa lang yung hinahanap-hanap ko.
May hinahanap niya. Alak ba? Sugal? Hindi po. Ang hinahanap ni David, hinahanap niya ang presensya ng Diyos sa bahay ng Panginoon. Sabi niya, isa lang ang mahalaga sa akin, isa lang ang hinahanap ko sa aking buhay. Ito ay ang mapaglingkuran ng Diyos sa kanyang tahanan. Sabi niya, tingnan natin ito. David mentions three goals in this verse. First, he is committed to lingering near the Lord. Ang gusto niya, ang commitment niya ay manatili sa presensya ng Panginoon, na malapit sa Panginoon. David wants to spend his entire life in the house of the Lord. Ito lang po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating pong mga sitwasyon sa buhay, di ba? Sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga sakit, sa panahon ngayon ng coronavirus, alam nyo, nagbibigay sa atin ng pag-asa yung ating pong paglilingkod sa ating pamilya. Nagbibigay sa atin ng pag-asa yung presensya ng ating Panginoon. At ito yung hinahanap-hanap ni David sa kanyang buhay. Yung makapaglingkod sa templo ng Panginoon. And he wants to spend his entire life in the temple of the Lord, in the house of the Lord. Second, he longs to be where the presence of the Lord is. Hinahanap niya sa kanyang buhay na kung nasaan ang presensya ng Panginoon. Sabi ng isang awit ni Don Moen, sabi niya, take me to the place where you are. Sabi niya, I just want to be with you. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. So, sabi ni David, gusto niyang yung presensya na ito yung bagay na hinahanap niya sa kanyang buhay. He is longing to be with the presence of the Lord, yung mapunta doon sa presensya ng ating Panginoon. And we need the same kind of passion, longing to be where the Lord is. At ito'y mararanasan natin sa loob ng 30 days that we will miss the church. We will miss God's presence inside the church. Pero hindi naman ibig sabihin na sa ating puntahan ay wala ang presensya ng Panginoon. Nandyan pa rin sa ating tahanan ang presensya ng Panginoon. Maganda lang dito, nagbibigay ito ng pagkauhaw, nagbibigay sa atin ng pananabik na tayo po'y magkasama-sama sa pagsamba sa ating Panginoon. And because of this longing, it can result in two things. Dalawang bagay po ang pwedeng magresulta sa longing na ito sa atin. Katulad ng sinasabi ni David. First, a commitment to prayer and to the study of God's Word. Kaya tayo po'y malalakdaw sa ating pong mga bahay. Hindi ko alam kung pwede tayo magsimba next week. Imagine, hindi ko alam kung pwede ka pang tumawid. Mula Block 17, papunta rito sa Bulacan Street. Pwede, hindi ko alam. Pero kung sakaling hindi tayo payagan, we can still do this. A commitment to prayer and study of the Word of God. Amen ba? Di man tayo makasamba sa church, but we can make a commitment to prayer and the study of the Word of God. Meron pa rin tayong pagkakataon na manalangin at magbasa ng salita ng Panginoon. Second, a commitment to public and private worship. Yung pwede kong makapunta dito sa church, pwede pa rin tayo magpunta. Yung konti lang. Huwag po marami. Lalo na yung mga nandito po sa compound. Baka mamaya, sa compound na nga tayo ng church, di pa tayo ng church. Pwede naman dahil tayo lang din naman nandito. So siguro next week, si Nanay Agnes, tapulin dancer natin.
Pwede na Nay? Ah, pwede na. Basta tayo po, pwede pa rin. No? Yung commitment natin to worship God, whether public or private, sa ating puntahanan, pwede naman tayo makinig ng mga worship songs, pwede tayo mag-tune in pwede tayo mag-play ng mga video music sa YouTube. No? Pwede natin gawin yan at tayo ay magbigay ng commitment sa ating Panginoon worship kahit na tayo pinmalakpan. Those who truly want to linger near the Lord will find a way. Kung mahal natin ang Panginoon, hahanapin natin ang Kanyang presensya, gagawa tayo ng paraan para hanapin. Ano pa? Second is committed to loving the Lord. Hindi lamang na commitment na lumapit sa Panginoon, pero commitment ni David is to love the Lord. Sabi niya, David wants to gaze upon the Lord. Gusto niya masilayan ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Pwede pa rin natin masilayan ang kagandahan ng Panginoon sa ating buhay. Yan nga, pagpapamagitan ng pagpupuri, pagsamba in private, sa YouTube, sa ating pong mga worship songs na pwede natin pag-aralan. At nandun ay makikita natin ang kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon. Pagiging sa pagbabasa ng kanyang salita. He wants to see Him. Tayo po sana ay patuloy na hanapin natin ang Panginoon sa gitna ng kalamidad na ito sa ating mga buhay. David wants to not only be where the Lord is, but to worship the Lord as well. Hindi niya lang gusto mapunta sa presensya ng Panginoon, pero gusto niya yung personal communication niya sa Panginoon ay maranasan niya. Gusto niya maranasan ang pagsamba sa ating Panginoon. Gusto niya may communicate sa Panginoon ang kanyang pagmamahal. The next is committed to leaning on the Lord. Hindi lamang to worship the Lord, hindi lamang to linger, yung mapunta sa malapit sa Panginoon, hindi lamang mahalin ng Panginoon. Pero yung sandalan ng ating Panginoon. Sa panahon na ito, mga kapatid, wala naman tayo talagang ibang malalapitan. Wala naman talaga tayo masasandalan. Kahit ang gobyerno natin, hindi naman alam, o dating sa akin, hindi naman nila talaga alam ng pure ito. Kaya ginagawa nila is prevention. No? Yung preventive measures na i-lockdown tayo, para sa gano'n, ang sakit na ito hindi na magpatuloy. Maaaring sana hindi na kumalat sa ating pong kapaligiran. At hindi sure ang ating pong mundo kung ano kahilan na ng sakit na ito, ng crisis na ito sa ating mundo. But this message is encouraging us na sa panahon na ito ay umasa tayo sa kakayanan ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, umasa ka sa Panginoon. Sandalan mo. Ano yung sinasandalan? Ibig sabihin na sa kanya katatakbo, sa kanya kalalapit, sa kanya aasa, para sa ganoon, ang pagsubok na ito, yung crisis na ito, yung ating malagpasan. Na application, a commitment to God provides hope in the day of our battles. And as we linger near Him, love Him, and lean on Him, we can have the absolute confidence that He will see to our needs and to the things that would otherwise cause us to worry. Mga kapatid, sa panahon o sa gitna ng mga pagsubok na ito na ating pinagdadaanan, sana ito ay magbigay sa atin ng pagnanais
na hanapin ang presensya ng Panginoon, lumapit sa Diyos, mahalin ng Panginoon, at sumandal sa Panginoon. Para sa ganoon, yung ating pong pag-asa, yung ating pong pagtitiwala, ay lalo pang tumatag, lalo pang lumakas, ay one day, magugulat tayo na coronavirus ay napagtagumpayan natin. Amen. Ang coronavirus ay mawawala rin sa ating pong mga balita. Ang coronavirus ay mawawipe out sa Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo, and it will one day be a history dahil napagtagumpayan na natin. So, pray ng Panginoon sa mga salitang ito at doon na natin ito puputulin. Meron pa tayo isang punto, pero bigay tayo ng pagkakataon para sa ating pong pag-uwi ay pagbulay-bulayan natin ang mga salitang ito para ating Panginoon. Sige po, magsitayo tayo na. Siguro, let this be a time na saliksikin natin ang Panginoon. Pwede ba tayo lumapit sa altar? Yung pwede pong lumapit na. Tayo magsiksikan. At ipahayag natin sa umagang ito yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Pwede ba? Pwede yung iba na pwede yung lumapit. Huwag lang tayo magpipigil. Sige po. At mag-pray po tayo habang itugtog tayo. 1 meter away. Pero magkakaupo kayo kanina, magkakatabi ko tayo. Isang tayo sa isang tao to. No? Sige po, magpahayag tayo ng ating pananampalataya sa Panginoon sa umagang ito. And as we worship the Lord, as we pray to the Lord, na i-declare natin ang mga salitang ito sa ating mga buhay. Sumunod kayo sa declaration na ito ni Haring David sa kanyang buhay. Pabasahin ko yung Psalm 27 verses 1 to 6. Pwede mo natin itaas ang ating kamay. At sabihin natin ang deklarasyon na ito, yung verse na ito. Sumunod kayo sa aking sasabihin, the Lord is my light and my salvation. Of whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret place of His tabernacle, He shall hide me. He shall set me high upon a rock, and now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore, I will offer sacrifices of joy in His tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Panginoon, ipinapahayag namin ang aming pong pananampalataya sa iyo bilang aming Panginoon, bilang Diyos
ng aming pong mga buhay, Diyos ng mundo ito, Diyos na makapangyarihan, sa iyo kami lumalapit, sa iyo kami umaasa, sa iyo kami, Panginoon, tumitindig, sa iyo kami, Panginoon, tumatakbo, sa iyo kami tumatantay, sa iyo kami umaasa, Panginoon, sa gitna ng pagsubok na ito sa aming pong bansa, sa aming pong mga komunidad, sa aming pong mundo, sa iyo kami, Panginoon, lumalapit. And our confidence is in the presence of the Lord, is in the person of the Lord, is in the power of the Lord. Panginoon, sa iyo kami lumalapit dahil alam namin na sa gitna ng mga kaguluhan ito sa aming pong bansa, sa aming pong mundo, may katugunan ka, may sagot ka, meron kang kapangyarihan, Panginoon, na supilin ang virus nito. Meron kang kakayanan, Panginoon, na alisin at pagalingin ng mga taong may sakit, Panginoon, at bigyan ng katugunan, bigyan ng gamot, bigyan ng vaccine, Panginoon, ang coronavirus na ito. At one day, Lord, it will only be a history. One day, Lord, we will look back na kung paano ang iyong kagalingan, ang iyong kapangyarihan ay pinakita mo sa amin, Panginoon, ng panahon ng COVID-19. At alalahanin na lang namin ito dahil binigyan mo ng tugon, binigyan mo ng sagot, binigyan mo ng kagalingan ang sakit na ito. At kami, Panginoon, ay manulumbalik sa panahon na kumbagay wala na ang sakit na ito. At ito, Panginoon, ang aming pong mga inaasahan within 30 days of suspension ng aming pong worship services at maging sa lockdown na aming pong mararanasan sa Metro Manila. Ang aming pong confidence is in you. Alam namin, pagtatakumpayan namin ang krisis na ito na nararanasan namin at na iyong pinahintulad na dumating sa aming pong bansa. Naniniwala kami, Panginoon, sa iyong kakayanan. At sa umagang ito, Lord, we declare protection sa aming pong mga buhay. Pinapayag namin, Panginoon, na kami iyong iniingatan. Maging ang aming pong mga members sa kanilang pong mga tahanan, sa kanilang mga lugar, ingatan mo ang bawat isa sa kanila. Dalangin mo, Panginoon, pagpalain mo ang aming pong mga kapatid. Help them to be productive, even in their homes. Maging panahon ito, Panginoon, na babasahin ang bawat isa ang iyong mga salita. Panahon, Panginoon, to pray. Panahon, Panginoon, to worship you. Panahon to communicate to our loved ones your love and salvation, Panginoon, sa mga amin po mga mahal sa buhay. Na sila, Panginoon, ay mabigyan namin ng pag-asa mula sa iyong mga salita. Let this be a time to proclaim your love, proclaim your word, proclaim your power in the lives of many. At ikaw, Panginoon, na siyang tumulong sa bawat isa para sa kanyang mabigyan kami ng kakayanan na ipahayag ang iyong mga salita. Maaaring maging panahon din ito para linisin namin ang aming pong mga bahay. Panahon ito, Panginoon, na ayusin namin ang mga bagay, Panginoon, na wala sa ayos. Panahon na ayusin ang mga relasyon na gulo, mga relasyon, Panginoon, na hindi tama. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo rin kami ng kakayanan ng mga bagay na ito, bigyan namin ng halaga. Ang dalangin ko, Panginoon, na ang healing, ang kagalingan, ang kaayusan ay manumbalik sa aming mga buhay. Mula sa 30 days of suspension ito, tulungan mo ang bawat isa. Panginoon, buksan mo ang aming pong mga mata to see how you work in our lives. Makita namin, Panginoon, ang iyong kalakihan, ang iyong pagkilos, Panginoon, sa aming pong mga buhay at sa aming pong bansa, sa buong mundo, Panginoon. Help us, Lord, to realize that you are a God in action, working in our midst. Kaya, Panginoon, patuloy kami tulungan na ilakap ang aming pagpag-asa
sa iyong kapangyarihan at kung ano na ang iyong magawa at kung ano pa ang iyong gagawin sa aming pamumuhay. Lord, bless us. In Jesus' name I pray. Amen. Po, baka meron tayong mga announcement na binabalik ko sa ating worship meeting. Maraming salamat po, Pastor. So, tayo ang Diyos lang po talaga ang ating pag-asa. So, sa Kanya po tayo lumapit. Ngayon po, lumako tayo sa ating offering. Gather na lang po ni Christian. Desiree. And sa announcement naman po, yung sa, sa mga wala po dito, yung mga nanonood po sa atin ngayon, pwede pong i-grab na lang, na lang daw po dito yung tithes and offerings po nila. Sa likod. Panginoon, maraming salamat sa katapatan mo sa aming buhay. We thank you, Lord, for these tithes and offerings. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala mo. In spite of this problem, Lord, that we face, the crisis, Panginoon, na aming puminala, ay may pagkakataon pa rin kami, Panginoon, para magbigay ng aming po pasasalamat sa iyo. Muli sa mga kapatiran namin na hindi po nakapunta rito, in their respective places, Lord, sa kanilang pong mga tahanan. Dalangin mo at pagpalain mo rin sila. Lord, i-bless mong bawat isa sa aming pong mga pinatangkilik sa buhay, sa mga nagtatrabaho, sa mga may business. Maapektuhan kami, Panginoon. Subalit umaasa kami na you will continue to provide our needs, Lord. Napatuloy kami na pagkakalooban mo ng aming pong mga pangangailangan. In this moment, Lord, ng krisis, Panginoon, patuloy kami na aasa sa iyong kakayanan sa aming pong buhay to provide our needs. At inihiling ko na patuloy ko na tulungan ang bawat isa na patuloy na umasa sa iyong pong gagawin sa aming pong mga buhay. Inihiling ko na help us, Lord, to be safe sa aming pong mga tahanan. Ikaw, Panginoon, na sa mag-ingat sa aming pong mga kapatiran. Huwag mong hayaan, Panginoon, na meron sa amin, sa mga members ng church, maging sa mga kapitbahay nila na nakuha ng sakit na ito, subalit dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong proteksyon, ang COVID-19 na ito, Panginoon, na hindi nakakalat sa aming pong komunidad. We declare this word by faith na ikaw, Panginoon, siyang tutugon sa aming pong mga kanilagyan. Tulungan mo kami, Lord, as we depart from this place. Ingatan mo ang buhay ng bawat isa at samahan mo kami, Panginoon, upang na aming pong mga buhay maging daluyan ng pagpapala sa aming pong mga komunidad. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang grasya ng Panginoon sa Kristo, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sa mga inyong lahat mula noon ngayon, magpakailanpaman. Amen. Amen. Thank you po. Be safe.
Ano to?